Hello and good day sa ating lahat. Meron tayong gagawin na Philips 32 inches. Problema nito ay naka-plug-in na ito. May problema nito, walang power, walang picture from my display. Kung may sa pag-on ng power, may lumalabas na bar line. May lumalabas ng bar line. Yan. Power on ulit. Ayan. Ayan, may guhit sa gitna. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Buksan natin kung ano ang nagiging problema nito. Ito na po ang kanyang top board na ginamit. Ito yung model niya. Philips 32 inches. Ang top board niya ay ganyan. Magsusukat lang tayo ng voltahe kung mayroon tayong DC to DC. Ito na ang nagiging problema nito. Ito ang kanyang level shifter, DC to DC. Tapos natin dito kung mayroon tayong supply dito sa DC to DC. Hanap lang muna akong tester. Ito na po, may tester tayo. Sukat tayo ng voltage. Ito ang VGHF. Mayroon siyang 30 volts yan. Tapos yung VGH, yan ang VGH natin. Wala siyang supply. Ito yung VGL natin yan. Mayroon siyang negative 9. Pero ang ibig sabihin may missing tayo na VGH yung missing natin. Iba kasi yung VGHF, mas mataas ito, at saka yung VGH. So may missing tayo na supply yung VGH. I-trace ko lang muna kung saan yung problema. Ipakita ko lang sa inyo mamaya. Ito na po, may ano ko dito na pansin, may nakita na problema ay yung LC1 at LC2 natin yan. Yung LC1, LC2. I-try natin yung ihang yung jumper dyan. So para makita natin kung may improvement siya. So wala ang display. Tanggalin natin yung hinang LC1. Ito siya. Yan. Ito siya, yan, tinanggal natin. Tapos ito yung isa. LC2. Yan, tama ba? LC2. Tapos dito natanggal yung jumper sa kabila. Yan. Balik natin yung jumper sa kabila. Tinanggal natin yung LC1 at saka LC2. Yan. Tapos plug in natin sa 220. Power on. Tayo natin mag-backlight siya. Ngayon nag-backlight na. Silipin natin ngayon kung ano ang kita natin. Ayun, may display siya. Ayun, oh. Kaya lang nagpi-flicker siya. Nagpi-flicker. Lagyan natin ng antena kung okay siya. Lagyan natin ng antena para makita natin yung picture kung may problema. Kaya medyo mahirap maglagay. Yan. Yung picture is yan, nagpi-flick, double image siya. So ang next step natin dito ay subukan natin mag-modify dito sa LC1, LC2. Mag-modify tayo. I-off ko lang muna yung video para hindi masyado humaba. Ipakita ko na sa inyo kung anong ginawa ko. Ito na mga loads, mga katik natin. May na dito ako na nakita na problema is itong pinaka-flex niya, parang may umido dito. Dito. Nag-i-spark yan, yan.
Ang ginawa ko po ay nag-cutting na lang ako dito sa dalawa na ito ng LC1, LC2. Kasi nagproblema tayo sa LC1, LC2, dalawang cutting lang tayo ito. Papunta dito sa may ito, kabila na ito. Itong dalawa na ito ay papunta dito yan. Tapos yung dalawa naman na ito na sa taas, punta naman niya dito yan sa kabila. Ayan. Kaya hindi pa naman problema yung kabila na lang muna pinagana natin. Hindi natin magalaw to kasi medyo maliit na masyado. Yan, kilat off natin dyan. Tapos ito, kilat off din. Yung kabila lang pinapagana natin yung kabilang LC1, LC2. Yan, isusubok na natin kung ano ang nagiging problema. Kung okay na siya o hindi. Lagyan natin to 20. Hintayin natin magkailaw. Ayan, nagkailaw na siya. Silipin natin yung harap yan, no? Normal yung display. Normal yung display niya. Lagyan natin ng picture kung okay ba. Kung nagpi-flick print siya o hindi na. Yun, no? Normal yung picture natin. Ayan. Normal naman yung ayan. So ang problema is dito yung problema yung kabilang LC1, LC2 na may umido dito. Yan, umido na yan. Ayan. Zoom natin. Hindi makita masyado, mahirap niya, malabo yung camera natin. Yan yung umido na yan. Yan. Since okay naman yung kabilang muna yung pinagara natin, yung pinalagay natin yung mga resistor dyan. So okay na yung TV natin. I-close ko lang muna ito. Ito na po ang TV natin. Normal naman yung display nya. So wala namang problema. Ginawa natin is nag-cut off lang tayo ng LC1, LC2. Maraming salamat po sa mga kapanood sa video na ito. Sa makadaan na aking channel ay makisuyo na ng kahit kunti, mag-like and mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless you all. Bye.